Si Shawnee Winston nga ba ay kukunin ng TNT tropa mula sa NLEX Road Warriors. Kalalabas lang nung mga balita na ito raw NLEX ay tumangtuwa sa pagkakuha nila dito kay Shawnee Winston dahil very disciplined daw ito at alam naman nila yung scoring prowess nito na maibibigay para sa kanilang koponan. Pero meron ding lumabas na mga inside information na baka ito raw si Shawnee Winston ay kunin na rin ng TNT tropa. Baka ilang conferences lang hindi magtagal si Winston sa NLEX at dali na sa tropa, baka kapalit ni RR Pogoy o kaya ni Glenn Cobuntin. Kung sa bagay, alam naman ng lahat na itong NLEX Road Warriors ay yan yung third team ng MVP group. Number 1 nila TNT, number 2 Meralco, number 3 ang NLEX. Kaya nga ngayon, ito ang nagiging problema ng NLEX. Kapag nakakakuha sila ng top talent, ibinibigay sa TNT ng management. Kagaya ni dati nandyan si Poy Eram, of course si Calvin Oftana, yung rights kay Mikey Williams, nasa NLEX dapat yan. So dyan talaga natin makita na priority ng management ng TNT. Kaya nga kung sa bagay, itong NLEX Road Warriors ngayon, kung mawawala dyan si Shawnee Winston, baka magdesisyon na rin si Robert Bolick na magpa-trade. Or baka si Bolick mismo ay i-trade na sa TNT kasama ni Shawnee Winston. Wala namang magtataka dyan dahil itong TNT tropa, maliwanag na yan ang gustong papag-champion talaga ng management. Yan talaga yung team na pinapalakas nila. Makikita mo naman ito sa kalibre ng mga imports na kinukuha para sa kanila. Bol, Ronde, Hollis Jefferson, Terrence Jones. Ibang-iba sila kumuha ng mga import kumpara sa NLEX at Meralco. Yan ang dahilan kung bakit ngayon itong NLEX ay sigurado ko na pinag-iisipang mabuti kung ano ang dapat nilang gawin para masiguro na itong si Shawnee Winston ay manatili sa kanila. Pero in the end naman, ang magde-decide niyan talaga ay management kung saan mapupunta ang nabanggit na player. Pagdating naman sa San Miguel Beermen, nakita na natin dito na ito raw si James Laput. Matagal nang napapabalita na ililipat sa SMB at mukhang matutuloy na nga yan. Dahil ito raw San Miguel sinubukang kunin si Greg Slaughter mula sa Titan Ultra, pero mukhang ayaw pumayag ng Titan at pipilitin daw nila na ma-submit sa lineup nila si Greg Slaughter. At mukhang nagkasundo na yung dalawang partido. Kaya ngayon si James Laput kinukuha ng San Miguel dahil parang nakikinitan nila na magiging magandang backup ito kaysa kay JM Calma. So baka JM Calma for James Laput ang maging palitan dyan. Of course, magiging 3-team trade ito. So baka si Calma sa ibang team mapunta. Pero ang Magnolia, merong ma-acquire na bagong player. In any event, ang ending nito si James Laput daw mapupunta na sa San Miguel Beer. Dahil yung sistema ni Coach Leo Austria, alam natin talaga naka-predicate yan dito sa pagkakaroon ng big man sa gitna. At yan naman talaga ang mangyayari ngayon. Itong si James Laput, yan ang magiging stable backup ni Junmar. At itong si Motao Tua, magiging isa ng power forward. So siya magiging isa sa mga factors talaga para makatulong itong San Miguel Beermen. Kaya ito talaga natin makikita ngayon kung paano mag-a-adjust itong San Miguel sa pagdating ni James Laput. Si James Laput nakailang teams na yun sa PBA at gumanda laro niya dito sa Magnolia dahil marami siyang playing time na nakuha. Pero ngayon, dito talaga natin masasabi na itong si James Laput kapag napunta sa San Miguel, magiging decent din yung playing time niya na siya magiging backup ni Junmar Fajardo. Lalo na pag Philippine Cup, dyan mo talaga makikita yung minuto ni James Laput na humahaba. At magiging twin tower sila ni Junmar, parehong 6'10 players. Kaya dagdag problema yan sa liga. Kung kay Fajardo nga hirap na hirap ang mga teams, ano pa kaya ngayon kung idadagdag pa nila sa lineup si James Laput?